daw pong si Toby Tiangco ay tinawag na attack crocodile ang mga batikos ni Congressman Benny Abante sa kanya, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Yes, Henry. Wala naman kami Biruin nyo, mga kababayan, tumitindi ang pagiging didisit nitong si Toby Tiangco. Biruin mo, tinawag ng attack crocodile. Attack crocodile daw itong si Congressman Benny Abante dahil daw po sa mga pagbatikos ni Congressman Benny Abante, mga kababayan, dito daw po kay Toby Tiangco. Congressman Benny Abante, papayag ka ba? Tinatawag ka ni Toby Tiangco na attack crocodile? Anyway, tuloy natin, mga kababayan. depensahan. Talagang ano lang yan. Oo. Talagang attack crocodile lang yan ni Martin Romualdez. Oo, pero nagulat ba kayo o ini-expect ba ninyo na he is a pastor and among the congressman na hindi isa ba ipinangalanan ninyo minsan man? Wala po. Wala po. Yun na nga. So, nagulat kayo, bakit bigla na lamang kayong inatake doon sa sinasabing gusto niyo yata doon kayo maging miyaw-miyaw ng Kongreso uli? Hindi kasi, mga kababayan, ganito kasi. Obvious naman yung ginawa ni Toby Tiangco. Talagang maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito, in my personal opinion, alam niyo kung ano yung tingin ko kay Toby Tiangco? Talagang minsan, nagsasalita siya ng pabor sa gobyerno. Malimit naman, anti-government na yung mga sinasabi niya. Sa madalit salita, may pagka-Trojan horse. Ito pong si Toby Tiangco, hindi naman po talaga tunay nakakampihan ng administrasyon, mga kababayan, dahil kung tunay na nagmamalasakit yan sa administrasyon ni PBBM, o bakit hinayaan niya na matalo yung mga maayos na politiko, mga kababayan, na miyembro ng alyansa? Okay lang sana kung natalo yung sina Bong Revilla, walang problema. Pero nangyari kasi, mga kababayan, pinabayaan niya, allegedly, yung alyansa at yung Mindanao at Kabisayaan, isinubo niya sa mga Duterte, mga kababayan, dahil siya po yung campaign manager ng alyansa nung mga panahon na yon, nung 2025 midterm election. Anyway, tuloy pa natin. Hindi naman ako nagulat kasi talagang tignan nyo, ang ginagawa niya, lagi niya dinedepensa si Martin Romualdez, pinupuri niya. Siyempre, siguro, yun ang talagang boss niya. Dapat yung mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez, yung mga sumusuporta kay Martin Romualdez, ba pagtanggol nyo naman si Martin Romualdez, yung mga supporter dito na nasa comment section, na nakikinig lang yung iba, pagtanggol nyo naman. Tinatawag dito, si Congressman Benny Abante daw, tagapagtanggol ni Martin Romualdez, papayag kayo niyan? Ako, mga kababayan, in my personal opinion, dumarating yung time na inuupakan natin si Martin Romualdez, pero gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, yung mga aligasyon ni Toby Tiangco na ganyan, kung wala naman siyang ebidensya, mahirap pong paniwalaan yan. Ang dating lang niyan sa publiko, para siyang si Kiko Barsaga na miyaw-miyaw, mga kababayan. Diba? Miyaw-miyaw, walang matibay na ebidensya, at sa madalit salita, pinapatunayan lang niya at ipinapakita lang niya sa publiko na talagang tunay na Trojan horse siya. Ano po, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Yun, kaya tinawag niya akong meow-meow. Hindi na ako nagulat kasi nga sabi ko nga, isa sa mga attack crocodile ni Martin Romualdez. Pero so, ako naman, kung ang mga babatikos naman sa akin, yung mga pumuprotekta, pumupuri, nagtatanggol kay Martin Romualdez, karangalan ko yun na silang bumatiko sa akin. At yung sinasabi nila na wag lagi kong inuulit, bakit ba talagang masakit siguro sa tenga nga nila yung talagang inuulit yon dahil alam naman nila kung ano yung kalokohan. Nabanggit niya ang kalokohan, pero siguro doon sa ating mga nakikinig, baka ang iniisip din, ano nga bang kalokohan yan? Bakit ba si Congressman Toby palagi na lang nagsasalita tungkol dyan at ganun na lang ang naging reaksyon ni Pastor Abante? Anong kalokohan ba yun? Can you please again? Yan yung sinasabi natin na binebenta yung mga proyekto, di ba? Binebenta yung mga proyekto. Nasaan nga yung ebidensya? Kasi ang kailangan natin, mga kababayan, ebidensya Di ba, unang-una, ganito, sinasabi nga niya, nagbibenta si Martin Romualdez ng mga proyekto. O ang tanong dito, nasan nga yung ebidensya? Di ba, mga kababayan, nasan yung ebidensya? O may nag-comment pa dito, sabi ni Bangag, ayan, St. Luke Hospital for now, then later, St. Peter. Welcome, Sarah, Welcome, Sarah, the new President of the Philippines. Tapos naka-flagging pa, mga kababayan. Hindi nyo ba alam na si Duterte, sa kakasabi nyo ng ganyan,
kay PBBM, baka si Duterte mausisaan nyo. Welcome to Philippines, pero abo na. Nakalagay sa garapon. Diba? Ang masaklap nito, mga kababayan, after bitbitin ni Sara, pag wala ng kamerang nakatutok, baka hindi sa dagat itapon. Baka sa Eliodoro, i-flash. Diba? Kaya wag kayo, alam nyo, mahirap magsalita ng ganyan. Yung mga didisit, baka kung hindi kayo digong mag-back, baka sa pamilya po ninyo. Diba, baka mamaya sa kakaharin yung bawian ng buhay si Presidente, si PBBM. Ito, segue lang tayo ng konti. Baka sa kagustuhan nila na mabawian ng buhay si PBBM, baka mamaya magulat sila yung isang miyembro ng kamag-anak nila binabawian na ng buhay. O baka malay nitong nasa account na bangag na ito, baka yung, o kaya kung may anak ka, baka yung anak mo biglang bawian ng buhay. O kaya yung asawa mo, o kaya yung nanay o tatay mo. Ingat ka bro. Mahirap yung ganyan, nagpapahari na baka bawian ng buhay yung ibang tao. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Baka kabaligtaran yung mangyari. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Namang masama kung magdadala ka ng maraming proyekto sa iyong lugar dahil makikinabang ang inyong mga kababayan. Pero yung budget magmula 2023 to 2025, di ba? Sinabi ko, ang ginawa niyan is binenta. Alam nyo, And ang problema kasi, Congressman Toby Tiangco, may mga problema din kasi sa distrito mo. Yun ang dapat una mong pinagtutuunan ng pansin. Alam niyo, hindi siya pinagtatanggol ko si Romualdez pero sa ginagawa kasi ni Toby Tiangco, parang gusto niyang palabasin na kinukonsinte ng presidente yung mga ginagawa ni na Martin Romualdez kung totoo man yung mga aligasyon niyang yan. Di ba may mga problema din yung distrito mo? Toby Tiangco, may mga problema din yung distrito mo. May mga proyekto doon na parang ang dating substandard, allegedly. May mga binabaha pa rin yung distrito mo. O bakit hindi yun yung pagtuunan mo muna ng pansin bago mo punahin yung ibang problema dito sa ating bansa? Alam mo, kaysa punahin mo si Romualdez, pagtuunan mo yung distrito mo ng pansin. Kasi siguro kaya ang dahilan, kaya ka nagngangangungaw, kasi baka may hinihingi kang budget. Diba? Baka kulang pa yung budget, yung paglaki ng budget mo na hinihingi mo, baka kulang pa, kaya ka nagdadaldal. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Henry, unang-una ako nagsabi na may binibentang proyekto. Wala pang nagsasalita noon. Diba, later on, napatunayan, talaga nagbebenta. Okay. Unang-una ako nagsabi ng pangalan ni... Nasan nga yung ebidensya? Diba mga kababayan, nasan nga yung ebidensya? Ni Saldico. Di napatunayan na talagang si Saldico ang sentro. Wala pang nagsasalita nun tungkol kay Saldico. Walang nagsasabi na wala pa nun si Henry Alcantara, wala pa ibang nagsasabi. Hindi, di ba aligasyon na ni Sara Duterte yan? Aligasyon na ni Sara Duterte yung kay Saldico, mga kababayan noon pa man. Pinagtibay lang ni Toby Tiangco. Di ba? Ako unang-una nagsabi, di napatunayan, tama ako. Pangatlo, sinabi ko na hindi magagawa yan ni Saldico nang hindi alam ni Martin Romualdez. Di ganun din nga. Ngayon, ngayon mapunta tayo doon sa sinasabi na wala pang prueba. Diintayin na lang nila yung susunod na Senate Blue Ribbon Committee dahil di ba natumbok na yung kung paano makukonekta yung sinasabi ni Saldico na nagdala siya ng pera sa 30 Tamarind na sinasabi bahay ni Martin Romualdez. Di ba ngayon makukonekta na kasi yung Attorney Paras na main shareholder doon sa Golden Peasant, maraming connection kay Martin Romualdez, no? So, huwag sa mainip. Darating naman yung prueba. Kaya lang... yan yung gusto nating makita, mga kababayan. Kasi ako personal alam niyo naman, ini-criticize natin si Martin Romualdez, pero gaya nga ng sabi ko, wala namang problemang i-criticize kung may ebidensya talaga na magpapatunay na talagang siya isangkot. O ngayon, kung mapapatunayan sa sunod na Senate Blue Ribbon Hearing Committee, yung ugnayan ni Martin Romualdez doon po sa sinasabing biniling bahay gamit itong mga diskaya, o di malinaw na talagang dapat magbayad etong si Martin Romualdez. Ang masakit nga lang dyan, pagka napatunayan na sangkot etong si Romualdez at talagang napatunayan na ginagamit ang pangalan ng presidente, mga kababayan, para makapangurakot etong si Romualdez, abay dapat pagbayarin po yan. Dapat makulong po yan, mga kababayan. Kasi unfair naman po kay PBBM na ginagamit ang kanyang pangalan para po sa pangsariling interest nito pong si Romualdez kung totoo
etong sinasabi ni Toby Tiangco kasi sa ngayon mahirap paniwalaan eh. Mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ni Toby Tiangco lalo na kung wala siyang sapat na ebidensya. Katulad nung sinasabi niya na minura daw ni Presidente si Martin Romualdez pero wala naman siyang video o wala naman siyang patunay na talagang nangyari nga yun mga kababayan. Malay ba natin na gawa-gawa niya lang yung kwento na yon. Ano po, so anyway, mahirap patunayan sa ngayon yan. Mga kababayan, hanggat walang matibay na ebidensya na inilalabas, ito pong si Toby Tiangco. Anyway, tuloy pa natin. Siyempre, ganun lang talaga mga ano yan mga attack crocodile. Papayag ka nun, Congressman Benny Abante. Bilib pa naman kami sa'yo. Diba? Papayag ka nun, Congressman Benny Abante, tinawag ka, attack crocodile ka daw. Diba? Payag po ba eto parating nyo kay Congressman Benny Abante papayag po ba kayo, tinatawag po kayo na attack crocodile ni Toby Tiangco? Diba para lang mapagtibay yung kanyang aligasyon laban kay Martin Romualdez, sinabi attack crocodile daw kayo ni Martin Romualdez. O kay Congressman Benny Abante, kukumprontahin ko yang si Toby Tiangco at ibabalik ko yung sinabi ni Toby Tiangco na attack crocodile. Diba? Baka mamaya itong si Toby Tiangco attack DD shit to. Diba? Attack dog di Sara. Allegedly. Diba mga kababayan? Pero anyway, kayo, ano pa masasabi ninyo hinggil po sa sinabing yan ni Congressman Toby Tiangco na ito daw pong si Congressman Benny Abante attack crocodile daw ni Martin Romualdez mga kababayan. Kasi kumpirmado daw po talaga na sangkot itong si Martin Romualdez sa pangungulimbat ni Congressman Saldico. So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan. Pero take note ang pagkakaalam ko itong si Toby Tiangco gusto maging speaker nito. Diba? Kaso nga lang ang problema, nung hindi siya naging House Speaker mga kababayan, yun naging bitter. Diba? Naging si Sara Duterte. Kung ano-ano na ang nai-imagine at kung ano-ano na ang naiisip mga kababayan na panira laban po sa gobyerno. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, di ba nung galit na galit daw si Presidente na inano daw, kinumpronta ito pong si Martin Romualdez at itong si Saldico at tinanong kung ilan pa daw ang ano na gusto, bahay na gusto, sa Forbes Park. Sa tingin nyo mga kababayan ng Presidente ba nagmumura? Si PBBM ba nagmumura? Ako nagtatanong lang naman. Kasi baka nga mamaya gawa-gawa lang ni Toby Tiangco yan para mapagtibay yung kanyang kwento mga kababayan. Anyway, kayo ano po ang komento nyo hinggil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi at komento po ninyo hinggil po sa issue na yan.